So nakikita ninyo guys, yung entrapment ng worth 13 million na shabu. Kung ako yung supporter ni Kuting guys, kung ako yung supporter ni BBM, ako guys, magbigti na lang talaga ako guys. Nakikita ninyo, ipapakita ko yun. Grabe, sobrang hiya guys. Yung pulis na tinuturuan ni BBM, ni Kuting, nako, hindi makapagsalita. Kasi nga, hindi totoo. Nagsisinungaling sa taong bayan. Grabe, nag-earn ng ilang libong kritiko yung video na yon. Ipapakita natin dito. Nako guys, kung wala tayong utak guys, gamitin natin yung pakiramdam natin. Klarong-klaro ang panloloko sa bansa, sa bayan. Kaya nanawagan ako ng ating Armed Forces of the Philippines and the PNP, the Philippine National Police, na do something. You just make an action for this. You are not for the president. You are not for the politician. Your duties is to serve and protect the people. Because pera ng taong bayan ang nilalamon ninyo. Kami ang nagbabayad sa inyo. Ang laki-laki ng sweldo ninyo. Mahiya kayo sa taong bayan. So, ipapakita natin yung video guys. Nako. Ako guys, pag ako yung supporter nitong Kuting na to, kung nakita ko to, magbigti talaga ako. Dahil sobrang-sobra na ang panloloko sa bayan. At huling-huli dito, yung pulis guys hindi makapagsalita. Dahil sino pa namang makapagsalita kung kasinungalingan lahat yung sasabihin? Diba? Na-entrapment yung 13 million na shabu, pero walang masabi kung ano yung sasabihin. Hindi masabi kung sino, hindi masabi kung saan, hindi masabi kung anong nangyari. Walang sinabi. Pero nag-e-earn yun ng maraming kritiko. Ang daming mga kritiko itong ating president na si Kuting o si BBM. Merong nagsabi na sobrang demonyo, merong nagsabi ng sobrang salbahe, merong nagsabi na sobrang sinungaling. Ang daming mga sinasabi guys. Kasi nga, simulat umupo tong taong to, walang ginawang kabutihan. Kasi si Digong, nakikita natin, kakaupo pa lang, nagbabaan na yung presyo. Pero ito, walang pandemic, walang surge, walang earthquake, walang krisis, walang trahedya, pero napakamahal. There's no shutdown of economics, pero namamatay na yung mga Pilipino sa gutom. Pero yung travel niya nakakuha ng billion of dollars na investment at marami pang niloan sa Amerika, ang daming pera. Pwede niya bilhin lahat yung bigas sa ibang country. Ibibigay na lang niya sa mga Pilipino na nagugutom at nagrereklamo sa sobrang mahal ngayon. So makikita natin talaga na sobrang demonyo at sobrang salbahe at walang pagmamahal sa bayan itong ating president at bakit pinatagal pa natin to. So ito yung video, panoorin ninyo. Gagawa na lang ng ikababangon ng pangalan, hindi pa ginalingan. Aktingan 101, hindi umubra sa mga netizen online. Tila pinagtawanan lang ng maraming netizen ang ipinagmamalaki ng Marcos administration na 13 billion na entrapment ng shabu na nangyari sa Batangas City kung saan nakapaloob lamang sa isang van ang 2 toneladang shabu. Hindi na raw kapanipaniwala ang gintong eksena, mas lalo pang nabuking na scripted ang mga nasabing entrapment nang hindi makapagsalita ang pulis mismo na tila nakahuli raw sa nasabing van na may karga-kargang 95 kilos of shabu. Sapul rin sa kamera ang di mo na pagbulong ng isang pulis na pinaniniwala ang ito raw ang mga script na sasabihin ng nasabing police officer na nakahuli sa nasabing van sa isang checkpoint sa Batangas. Huwag na nga raw nilang pag-aksayan pa ng panahon ang pagpapanggap na ito dahil wala ng Pilipinong maniniwala sa kanilang panggagago. Pagtataka pa ng maraming netizen online, bakit raw mabilis pa sa kidlat? Hindi lamang ang media o ang press, maging si President Bongbong Marcos at ilang matataas na opisyales ng pamahalaan, kabilang ang DILG Secretary ni si Benhur Abalos, napakiwari ng ilan sa kanila bakit parang alam na alam raw na magkakaroon ng hulihan sa Batangas City. Kapansin-pansin raw na tila pinangungunahan ni President Bongbong Marcos ang nasabing pulis na sila ring nag-promote matapos ang nasabing Batangas shabu entrapment. Narito ang isang nakakatawang video na nag-viral sa social media na hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen ang nasabing history-making ng Marcos administration na nahuli raw nila sa Batangas ang pinakamalaking shabu hall sa bansa. Narito panoorin ng full video. Before you
start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa militar, sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong malaking halaga po ng shabu po.